Welcome to Invest Ed. Welcome guys sa video natin. So ngayon, marami nagre-request sa atin na bigyan daw natin ng comparison yung tatlong stocks na inanalyze natin, yung BDO, BPI, and Metrobank. Yung video natin dito is summary lang, no? Short clip lang to or short video lang ng more information sa mga companies na bibigyan natin ng comparison ngayon. So nasa description sa baba, please check nyo na lang kung gusto nyo malaman yung full analyzations natin sa bawat stocks na yan. Marami kasi nagdi-DM sa akin message na bigyan doon natin ng comparison yung mga bank stocks na to. So, kaya ngayon, bibigyan natin ng comparison at ano yung thoughts natin about sa mga bangko na to. Okay? Okay guys, so nakikita natin dito yung intrinsic value na. So, ngayon nagbago na, no? Kasi nasa ano na tayo, October 4. So, na nakaraan ng analyze natin kay BPI, nasa buy ratings to, no? Ngayon ay nasa hold na kasi tumaas na yung presyo ni BPI, nasa 65 na. Nang time na ina-analyze natin to, if I'm not mistaken, nasa 63, no? Yung kanyang current price ng time na ina-analyze natin to. So ngayon, nakita natin yung BDO at BPI ay nasa hold position na tayo because na-reach niya na yung ating pin of safety, no? Ayan, nalampasan na nila. And yung kanilang potential upside na is nasa 19 and 18. Now, si Metrobank, nakikita natin dito, yung potential upside pa rin niya ay nasa 33.75%. So, in terms of value, yung pinaka-the best na mayroong value ngayon ay si Metrobank, susundan ni BDO, and pangatlo si BPI. Okay? Okay, so in terms of future growth naman natin, nakikita natin dito based sa mga analyst na nakalap natin na nakaraan, no? So yung pinakamalaki or yung pinakamataas na future growth in 1 to 3 years time ay si BDO na mayroong 22.8% forecasted earnings growth in 1 to 3 years based on estimate of 12 analysts. Okay? And yung susunod ay si BPI na mayroong 16.9% forecast annual earnings growth, and lastly si Metrobank na mayroong 14.6%. In terms of past performance, between sa tatlo, no, yung pinaka mayroong quality of earnings ay si Metrobank na mayroong quality of earnings. And kung titignan natin lahat sila sa growing profit margin, talaga nag-decline yung kanilang growing profit or yung profit margin nila. In terms of earnings trend, so lahat sila ay nasa green flag, and sa accelerating growth, lahat sila ay red flag. Earnings versus industries, lahat sila ay red flag. So past performance, yung nakakuha ng pinakamaganda yung past record ay si Metrobank. Okay? Okay, in terms of financial health, BDO, BPI, and Metrobank, kita natin dito na in terms of asset level natin sa kanilang tatlo, nasa green flag tayo sa kanila. Kasi for more information sa mga data na to, no, nasa baba, video na to, okay, maintindihan. Kasi ang ginagawa ko lang dito ngayon ay summary na lang ng ating pag-discuss sa mga ni-review nating stocks. In terms of allowance for bad loans naman ulit, ay nasa green flag din tayo. In terms of low risk liability, nasa green flag din tayo sa kanya. And loan level, nasa green flag tayo sa tatlo. In terms of low risk deposit, nasa green flag din tayo. And in terms of level of bad loans, nasa green flag lang ay si BPI and Metrobank. And nasa red zone si BDO because meron siyang 3.5 level of bad loans. Kasi gusto lang kasi makita natin sa pag nag-review tayo ng level of bad loans ay nasa 2% pababa lang yung kanyang level of bad loans. So nakikita natin dito na mayroon siyang 3.5, no? So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung level of bad loans, panoorin nyo sa video ano yung meaning ng level of bad loans sa full analysis natin sa mga stocks na nabanggit natin. Okay? So in terms of financial health, so nagtay itong dalawang to, no? Si Metrobank and BPI. Okay? So in terms of dividend naman natin, no? Nakikita natin dito yung first na pinakamalaki sa tatlo yung nagbibigay ng dividendo ay ang company na Metrobank na mayroong 3.85% current dividend yield, and sunod si BPI na mayroong current dividend yield na 2.74%, and last si BDO na mayroong current dividend yield na 1.33%. Also in terms of notable dividend, nasa green flag lang sa atin sa kanila ay si
BPI, and Metrobank. Kung in terms of high dividend, nasa red flag din tayo sa tatlong yan, okay? Also in terms of stable dividend, kay BDO, red flag tayo sa kanya. Kay BPI, nasa green flag tayo sa kanya. And also kay Metrobank. In terms of growing, kay BDO, nasa green flag tayo sa kanya. And well, kay BPI, nasa red flag tayo sa kanya. And in terms of Metrobank, also, nasa green flag tayo. In terms of current to pay out to shareholders, no, nasa green flag tayo sa tatlong yan because kaya naman nilang masustain yung kanilang dividend na binibigay sa mga kanilang shareholders. So, yung summary ng comparison natin sa tatlo, no? So, yung pinaka the best meron kay DO ay nasa kanya yung future growth. For more information, so click nyo lang sa baba sa description natin na andun yung full link ni BDO, okay? And in terms of BPI, nasa kanya ngayon yung financial health, nag-tie sila ni Metrobank. Okay, so for more information doon, also sa kanya, nasa description natin sa baba yung full link. And also in terms of Metrobank naman, nasa kanya yung best of valuation ngayon ng time na ina-analyze natin to on October 4. Okay, nasa kanya yung valuation. And past performance na kay Metrobank also, financial health na kay Metrobank, nagtay sila ni BPI, and dividend ay na kay Metrobank also. Full informations ng analyzations natin ito kay Metrobank also nasa baba din. So, please check nyo na lang para mas lalo nyo maintindihan kung ano yung pinagsasabi natin kanina. Okay? So maraming salamat guys, and as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So maraming salamat. This is PSE Warrior saying, trade well, trade strong, and trade smart.